what we want, Lord. Kung ano yung sa langit, Lord, yun din experience namin dito, Lord, sa lupa. Because, Lord, you never change. Hindi ka nagbabago. Kahit anong circumstance, kahit anong pinagdadaanan namin, Lord, hindi ka nagbabago. And that's our declaration, Lord. You are greater, you are stronger, Lord. Dakila at kailanman, hindi mahihigitan, Lord.
talaga naman. Thank you, Lord, talaga. Ano po, ayan. Sabi ko kanina, pwede bang sa baba na lang kasi may stage fright po ako, Pastor. Hindi, joke lang yun. Ayan. So, ayan, just recently, kanina lang po, fresh na fresh pa. Naku, hindi naka-attend dito si Michael. Ayan, kanina lang po naganap ang KKK. Alam niyo ba yung sabihin ng KKK? Ayan, breakfast fellowship po yan ng mga nagagwapuhang kalalakihan. Ang ibig sabihin po nun ay kapihan, kwentuhan ng mga kalalakihan. So, hindi lang mga kababayan na may mga kaganapan, pati kalalakihan. Kanina lang po yan, ng 8 a.m. to 9:20 a.m. dyan lang po sa McDonald's. So next time, pwede pong i-invite ang lahat ng kalalakihan together with their beautiful wives. Ano, kasama din daw po pwede. Tama, Pastor, ano po? Ayan, kaya pwede tayong sumama. Sige, sunod, ako magyayaya mismo kay Michael. Sa susunod na KKK. Maraming salamat sa nag-attend kanina with Pastor Jay. And then, ang susunod nating announcement, ayan na. Join us every Wednesday. Sabi nga po, although sa akin din, malaking part. Ano po, yung Wednesday, ito daw talaga yung pinaka-prayer meeting, prayer gathering dito sa church. Na ito talaga yung pinaka, parang sa CPU, sa computer, ito yung pinaka-brain. Para ito yung pinaka-foundation ng ating church. O, yung matibay na pundasyon, yung prayer. So, kaya po inaanyayahan ko ang lahat. Every Wednesday, hindi ako nakaka-attend ngayon dito kasi 6 na ako nakakapag-out sa school. Pero, ang lahat po ay inaanyayahan na umattend, nakidalo para sabay-sabay po tayong manalangin para sa ating church, sa ating bansa, at sa bawat isa. So, even though hindi tayo maka-attend physically, pwede din tayong makisabay sa kanila sa ating panalangin kung nasaan man tayo nandun. Pwede din naman po yun. Pero mas in-encourage po na mas nadumalo po tayo dito sa church every Wednesday, 5 to 6 p.m. May kasama din ata itong syempre hindi nawawala ang eating fellowship. Ayan, after ng prayer meeting, followed by, meron pala nun. Ayun, nakikita ko naman. Family prayer walk. Ayan, so one time, nagpunta kami sa sports complex. Ayun, umaga yon, Sunday morning, bago mag-church. So habang umiikot-ikot si Abraham, si Ashley, si Michael, si Solen, at saka ako. Hindi nila alam, nagpe-pray din ako. Sabi ko nga, dapat nagpe-pray din kayo habang nag-jogging o nag-walk. So ganun po, kahit saan po, pwede tayong mag-prayer walk. So tandaan lang ang ating pagpe-pray pag nasa kalsado o wherever we are. So wag na natin isara yung mata natin at baka mamaya, iba na yung mamaya may sasakyan na pala, hindi pa natin alam. No, yun po. So, sana makasama po namin kayong lahat para sa ating family prayer walk. And don't forget to take pictures. So, may picture kami, kaya lang hindi ko ata na-send. So, hindi naman po MOB sa school. Lagi may MOBs Para lang ma-encourage din yung ibang kasama natin na gawin din ito. Yun po yung purpose nun. To encourage, to motivate others. Ayan, followed by, ano ba yung susunod? Ayun! Sino ang excited dito sa kasalang Rene at Carmen? Wow! Ako excited! Kasi pangalawang couple na may kasal dito sa church. Ako po yung una, tsaka si Michael. Yun! So, dahil pangalawa na at alam ko, I believe marami pang susunod. Pero wag mo na ngayon yung mga youth lalo, hindi pa pwede. Hindi pwede! Ayan. So, for now, join muna tayo kay Ate Carmen at Kuya Rene. That will be on, kailan ba yun? November 23, Saturday, dito po sa ating church. Ayan, 9:30 a.m. to 11:30 a.m. here at CSB Taytay. Ayan, syempre si Pastor Jay ang magkakasal sa kanila. Diba? Pastor, sama na natin yung renewal. Ayun, kasi mayaya si Michael sa pilitan. Dapat pag-renew kami. Ayan, so yun. So attend tayo doon. Makiisa
isa tayo kay Kuya Rene at kay Ate Carmen. Followed by, ayan, ang gwapong-gwapo na cute dito sa ating church. Walang iba, si Kuya Jansen. In-invite tayong lahat sa multimedia video editing. Wow! So, itong event na to, napapanahon din, na napapanahon kasi usong-usong talaga yung paggawa ng mga videos, na kung saan even sa schools, nire-require din to, alam ko eh. Kahit nga sa amin, bigla-bigla na lang kami naging kailangan marunong maggawa ng video. Just in case of emergency, kailangan lahat talaga alam natin. So, yung video making, multimedia video editing, to be facilitated by Kuya Jansen Paragile. So, support naman natin si Kuya Jansen. I believe maraming tayong matututunan, even me, sige, attend ako dito. That will be on November 24, 2024, Sunday, afternoon, 2 to 4 p.m. dito po sa ating church. Ayan. So, din natin, invite din natin yung iba. So, sana may ma-invite tayo para at least makita nila kung gaano din yung talento na binigay, ng Diyos para kay Jansen at ma-share din niya sa iba. Ayan. Next. Ayan. Next ay ito. Save the date. Bonus o ubus na? May question mark. Yung sa akin ba? Ayan. So, hindi ko to na-attenan kasi may activity din sa school. Pero ito ang good news. Nag-offer si Ate Len at saka yung kasama niyang speaker, syempre, ng webinar. So, magiging webinar siya. So, na siya online via Zoom. On November 25, 2024, Monday. So, 7 to 9 p.m. via Zoom. May registration fee po tayo, pero by donation lang. So, ang proceeds din po nito ay mapupunta saan? Alam ko saan ng mga pastor. Saan po, pastor? Ayan, sa camp. Ay, tama camp ba tawag doon? Ayan, sa mga pastors with their wives. Ano po, pastor? Ayan. Kaya, wala pong specific na amount. By donation lang po tayo. Again, November 25, Monday, 7 to 9 p.m. May link din po ito. Sinenda to ni Ate Len sa atin. And then, syempre, support natin si Ate Len, ang ating mahal na si Ate Len, Kasi, syempre, lahat ng ginagawa nila ni Pastor, kailangan nakasupport tayo. At may isa pang speaker, hindi ko mabasa. Si Zara Joy Simangan. Tama ba? Ayan, taga Binangonan, from Binangonan. So sila po yung dalawang mag-speak, facilitator ng bonus o ubos na. Yan, attend po tayo. And then, ayan, may link. Alam ko, na-send na rin to sa mga GCs. Ayan, i-ano lang natin, sagutan. And then, next is, ayan, yay! Christmas party na! Ang bilis, Ako lang ba excited? Ayan, yay! Ayan, so, ang ating Christmas party ay magaganap sa December 15, 2024. Mukhang di makaka-attend yung panganay ko dito. Ayan, so attend tayong lahat. Nung last year, ang saya-saya, ang daming pagkain, fellowship, and then may mga parapol pa tayo. Kaya attend tayo dito, i-save na natin, i-block na natin yung calendar natin by December 15. So, kailan ba to? Anong araw? 1:30 to 3:30 p.m. here in CSB Taytay. Ayan, sige, malapit na yan. And then, moving on, is the Revival Mission Fund Offering. So, meron din tayong ino-offer dyan na box, po, sa mission. Revival Mission, pwede din tayong mag-donate. At alam ko, nakapag-donate na rin tayo before, nung pinuntahan ni na pastor din, po, sa may, Quezon. Ayan, so, basta lahat po ng, natin, ng activity sa church, let us support para po yun sa advancement ng kingdom ng ating Panginoon. And then, ayan. So, syempre, ito yung pinaka-importante sa lahat talaga, Okay, is our tithes and
offering. So I will invite everyone to please stand. So as we pray for our tithes and offering, we can hold your wallets as we pray. Ay, mamaya na yung sa akin, nandun sa bag ko. Ayan, parang hindi ako nabigyan ng envelope ngayon. So yung mga wala, pwede pong mangingi. Alam ko, nasa likod yon. Tithes envelope, na kung saan nilakihan na, medyo malaki na siya. Kasyang-kasya na yung mga cheque, bills, ayan. So kaya, mas convenient para sa atin. Ano po? Ayan, so let us pray. So let us stand and pray. Yes, hallelujah, Lord. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa magandang umaga, O God, na binigay niyo po sa bawat isa. Panginoon, maraming salamat po sa pinagkatiwala niya sa amin, Panginoon. Pinansyal, Panginoon, ngayon, ito po yung time na magbabalik po kami, O God, ng aming 10% ng aming offering sa iyo, Panginoon. So Lord, sa lahat po na magbibigay, ibalik niyo po ito sa amin ng siksik, liglig at nag-uumapaw. At sa mga hindi naman po makakapagbigay, Lord, we pray, Panginoon, na sa susunod na linggo, na araw, Panginoon, na i-bless, na ma-bless sila, Panginoon, na magkaroon sila, O God, makapag-provide, na makapagbigay, O God, makapag-offer ng kanilang tithes and offering sa iyong tahanan. Panginoon, muli, lahat po ng ito ay aming ibabalik at with a cheerful heart, Panginoon, sa iyo, in advancement of your kingdom, Panginoon. Lahat po ng ito ay aming panalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus, and all people says, Amen. Amen. Sige po, let us offer. Maraming salamat. And good morning. Amen. Sige. Palakpakan natin ang Panginoon. Sige. So ngayon po, manalangin po na tayo. Wala yung sound ko. Wala. So right now, let's just pray. Hello. Sige. Okay, right now, let's pray. Alam naman natin, may mga nakaambang mga bagyo na padating. First time niya, 4 yata yung nakapila. So, pumasok na yata yung 2. So, salamat tayo na ang daming sino nakaka-receive ng paalala na may darating na signal number ganito, tapos matindi yung ulan. Pero salamat sa Diyos at yung konting pag-ulan lang naman. No? Although ayaw naman natin na huwag tumama sa atin pero tumama sa ibang probinsya, manalangin tayo ngayon na huwag siyang tumama kahit sa ang probinsya ng Pilipinas. Pwede ba yon? Yan, sige. Right now, grab a partner. And let's, bago po tayo magpatuloy, let's just spend a few moments in prayer, lifting up our country to the Lord of the storm, no? The Lord over the storm. Hindi siya Lord of the storm, the Lord over the storm. Siya ang Diyos na may kakayahang magpatigil ng bagyo. Yan. Sige. So, manalangin tayo. Sige. Una, panalangin niyo po. Salamat na sa pag-iingat na binigay sa atin. Sabi naman signal number 4 daw tayo, signal number 3 dito sa Rizal.
Pero at sa NCR Katama, alam naman natin yan, ang daming warning, magmula pa nung Biyernes. Pero salamat sa Panginoon, maganda yung panahon kahapon, maganda gabi. So, sige, pasalamatan natin ang Diyos sa pag-iingat, sa kanyang favor. Okay, salamat po, Panginoon. Salamat po, Jesus, na sa gitna ng unos, kayo po ay may kapayapaan dahil kayong Lord over the storm. Thank you for keeping us safe, Lord. Keeping us safe in Jesus' name. And also keep safe yung mga kababayan namin na lagi naapektuhan ng bagyo o yung epekto ng bagyo gaya ng baha, Lord, gaya ng mga storm surge, gaya po, Panginoon, ng mga sakit na kasunod ng malakas na pag-ulan at malaking pagbaha. Salamat po sa pag-iingat. Salamat po sa pag-iingat. Ipanalangin natin ngayon yung mga tinamaang mga probinsya, yung mga pinaglantulan ng bagyo. Lord, tinataas po namin yung mga natamaan ng bagyo na tinamaan na po dati ng matindi gaya ng Catanduanes, ng Bicol, ng Cagayan, kung sa may dulong norte at sa south. Tinataas po namin yung mga recover pa lang ng mga lalawigan. Lord, we come before you, Lord, and ask for your provision to be upon those who are affected by the storm before at yung mga tinatamaan po ngayon. We ask for your provision, we ask for your protection to be upon them. Hinihingi po namin, Lord, ang inyong mapagpalang kamay. Na ano man ang nawala, manumbalik, pagpalain niyo po yung lupa. Lord, na nasalanta sa pangalan ni Jesus. And also, Lord, yung mga nakaambang dadaanan pa ng bagyo na may madadamage, we ask for your supernatural move na lumihis. Inutusan namin yung mga bagyo na yan, yung nakapila para dumaan sa amin. Lumihis in Jesus' name. Huwag dumaan, huwag tumama sa aming bansa at maging sa ibang bansa, Lord, itinataas namin. Kaya niyo po na matunaw yan sa karagatan in Jesus' name. Kayo po ang Diyos ng himala, kaya tinataas po namin yan. Tunawin niyo po yung mga bagyo na yan in Jesus' name. Tinataas namin ang aming mga pinuno, mga LGU, local government units, na maging handa, maging mapagmalasakit po dito sa panahon ng mga kalamidad. Hiningi namin, Panginoon, let there be righteousness in disaster and relief operation. Let there be righteousness in Jesus' name. Magkaroon po ng kalinisan, magkaroon po ng kadalisayan ng kalooban sa mga relief operation. And we lift up and Lord, and trust to you our families, our loved ones. Lord, kung paano po iningatan niyo si Noah at ang kanyang pamilya, Lord, sa gitna po ng matinding pag-ulan, Lord, alam namin, ganun niyo rin po kami ingatan lahat. Salamat po, the Philippines is yours. We recognize that you are the Lord over the storm, Jesus. And be Lord over the storm. Yung mga padating na yan sa ating bansa. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo, salamat po, Panginoon. Diba? Kahapon, ini-expect ko po na maulan na Sabado, pero alam niyo po, napakainit. Sino lumabas kahapon? Nakakapaso yung init. Oo. Nangitim nga yata ako eh. Sa kanyang Biyernes, Tapos umulan ng matindi nung hapon, pero nung paglabas namin ng alas 4, kulay blue yung langit, asul. At medyo mainit. Ngayon na medyo mainit, So we just pray to the Lord for favorable weather. Nang ganyan lang, malamig, makulimlim, hindi mainit, at hindi rin naman bumabaha, na sobrang buhos ng ulan. Okay? Anyway, sige, so tayo magpatuloy. Ang next ba ay special number muna? Sige, so handa na ba kayo sa special number ng ating mga kids? Kasi buwan nila ito. Alam niyo ba, ng Nobyembre, sinabi ko na sa Times of Refreshing, di ba? November ay month ng mga children. Children's Month. Kaya silang bida. Hindi lang pag birthday nila, bida sila pag November. Kaya sige, tinatawagan natin
Yung mga kids, alam niyo, pumunta sila kahapon ha, kahit na may bantahan ng bagyo, ang aaga nila. No? Gusto talaga nilang mag-practice at gusto po nila kayong bigyan, hantugan ng kanilang special number ngayong araw na ito. Okay, so palakpakan po natin muli, palakpakan nyo naman para may kalit sila yung kids so blessed ng Taytay. Yan, sige. Sa stage pa? Sige. So, itatabi to. Okay. Palampakan nyo naman habang sila lakad papunta dito. Okay, take it away. Kailangan nyo ba ng mic? Hindi. Shattering the dark of night, your presence is a paradise to our hearts. You're filling up the world with light, making every wrong thing right. You're waking up the dead to life in your love. God, you're always breaking through the dark, breaking into lives and healing hearts. Your love is stronger than your love can never fail. Your love is making all things new. Whoa, whoa, whoa.
Nakakatawa, no? Sige, minsan nga, total Children's Month, baka pwede po yung mga dating children din mag-special number yung mga dating children. Gusto niyo po ba? Pumapalakpak si Ma'am Lena, oh. Yung mga yung mga child at heart, yon. Kaya lang hindi ko ma-imagine gaganon. Baka may mahilo, no? Medyo magbuo namin muna bago mag-perform, para wag mahilo. Anyway, so sige, palakpakan natin ang Panginoon. So tayo'y nagagalak na magkakasama tayo. At hindi po ako yung magme-mensahe ngayon dahil Children's Month po. Na muli, pinapresent ko sa inyo ang ating napakaganda, napakamapagmahal. No, sino ba ang asawa nito? Sino bang mapalad ng mister nito? So welcome po natin sa ating kalagitnaan yung head ng ating Christian Education Ministry, si Ate Len. Huwag po kayo mag-alala, pabandawan ko po kayo next Sunday. Ay, may tumutunog na. Ito pala yun. Adjust pa po siya dyan. Okay, salamat po. This is my first time na gamitin. Salamat po sa inyong gift, sa ng pastor's appreciation. Nadamay po si Ate Len na merong lapel. Yan, pwede na ako abandon. Okay, pero medyo malayo eh. So, na-request ko po si Ate MG na ang mga kids natin ay may set up ng tables doon sa likod kasi pwede rin sila makinig habang itong mensahe ito. Kasi para sa kanila rin to, okay? At magkakatuwang ang adult at saka ang mga bata para sa healthy environment natin. Hindi lang sa loob ng church, kundi sa community. Okay? So, doon po sila muna magsiset up ng kanilang tables and chairs at kung meron man silang mga gagawin din po natin. Okay, para laki na Sunday school natin. Tuwing magsiserong si Ate Len, para kayo lagi nasa Sunday school. Okay, so kailangan po meron kayong it's either ball pen o kaya pencil. Kung wala pa, hindi lang kayo kay Angel at saka or sa ating ushers. Kung wala kayong dala, sige po. Feel free to get your pencils at para mamaya pag meron tayong kailangan isulat ay hindi na po kayo tatayo. Ngayon po ay naya ko kayo na kumuha ng inyong ball pen or pencil. At habang ginagawa po yun, I was led with the Lord na mag-bless at mag-impart and mag-share sa mga nandito na kanina pinag-pray ko, Lord, sino po yung aking share nito. Okay? And hindi pa ako ni Lord doon sa mga taong ito. Sino po dito? Nung nakita ko meron mga nakalilaw. Parang may dalawa or tatlo na naka-yellow. Pwede po bang tumayo? Yung tatlong naka-yellow. Yung solid yellow. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yun. Sige po, pwede po umakyat dito sa taas. Yung naka-solid yellow. Tatlo po ito. Ayan, tama? Tatlo. Okay? Sige. Inaanayahan ko po dito ang tatlo natin magigiting ng mga ministers. Sila una natin papaluin, mga kids. Mga kids, you listen and watch. Okay, meron po ako sa kanila, ibibigay, nakataob siya na, I want to bless, dito po ba sa harap? Yan. Once na rin sila naging bata. Okay? So, ito po ay a gesture of encouraging them at
Ay, wala pala silang, may mic po ba tayo pwedeng gamitin? Okay. So we're starting to to receive words from the Lord na itong mga taong to. Ayan. So, kita niyo po, talagang magkaka-shade pa po sila ng hindi lang basta bright yellow, mustard yellow po sila. Okay? And, yan, okay lang po, hindi po kayo ay, sige, gusto nila, tigiso silang mic. Sige, hayaan ko na. Samanta po kami. Sabihin ko sana, ay, papasa-pasa na lang nila. Okay. Ready din po silang kumanta na alam John. So, napunta kay ate Helen ay a picture na merong nagsiswimming tapos di ba pag lumubog ka sa tubig o kaya kahit pag nagbato ka nagbato ka sa water, meron tinatawag na ripple yung maraming ganon. Yung magmula sa isang point tapos nag-ripple effect yun. So, sa ating intercessor's head na yung kanyang ministry ay magkaroon ng ripple effect. Yung magmula sa kanya, tapos papunta sa kanyang team, hanggang sa mga nakakasalamuhan niya, even sa mga bata, hanggang kung saan naabutin yung ripple effect. Ay yun po ang dinideclare natin na maging impact niya sa circle of influence niya. Okay, Jesus' name. Amen. Sa mic ko po. Yan, sige. Habang kinakausap ko. So, ano po ang yung naramdaman nung biglang naalala ko po kasi yung umattend ako ng phrase yun dun sa Laguna ba yun, Cavite. Water din eh. Kaya nung makita ko to, biglang ipinalala yung water na tuloy-tuloy na dumadalo po yung water. And then ito na naman, water na naman. Kaya thank you Lord. Kung ano man ito Lord. Salamat. yeah, we praise the Lord dahil yan, water and the rain, di ba? Kaya magkakaroon na ng ripple effect. And then kay Ate Beth ay gusto ko siya yung tanungin ko na nakita niya pa lang itong picture, siya mag-describe. Hindi po, nung makita ko po itong picture, is tumatakbo. Parang tumatakbo ako kay Lord. Kasi syempre, wala naman tayong talagang ibang pupuntahan at pagsusumbungan ng ating mga pinagdadaanan sa buhay, kundi si Lord. Tapos, mayroon pang tawag dito. Saranggola na ng konting paro-paro. Ito yung guide para yung hangin, yung kumbaga, hindi matangay yung damdamin kung tumatakbo kay Lord kung saan-saan. Parang ito yung guide, yung saranggola para sa akin. Yeah, and yung verse na nakalagay po, verse. Ay, yung verse, di ko po makita. Pero mayroon po akong, dapat po mamaya sana si-share ko. Pero ngayon na po, kasi hindi na ako makapaghintay. Dahil, purihin po ang Diyos kasi kayo po, ini-encourage ko po kayo na yung hunger night, ituloy-tuloy natin, huwag tayong papalya kasi tuwan-tuwa po ako nung hunger night kasi ang last kong natanggap to in 2017 pa. Pero nung Wednesday, binigyan uli ako ni Lord. Alam niyo na kung ano yun. Ano yun? Di ba po? Kasi talagang, sabi ko, Lord, salamat kasi nung hunger night ko, inamin ko kay Lord, Lord, wala akong kakayanan, wala akong knowledge, di ako nakapag-aral, pero sa'yo lang ako, Lord, hands up ako sa'yo. Ibibigay ko sa'yo lahat. Tapos pagkatapos po namin mag-pray,
pumunta ako doon sa malapit sa CR. Pagbalik ko, may kumislap. Purihin ang Diyos. Binigyan niya po uli ako ng isang gemstone. Thank you, Lord. Kaya, kung gusto niyo rin pong maranasan, hindi naman po ako sa nagyayabang kasi si Lord to eh. Punta po tayo kasi sabi ko nga, Lord, ayokong ako lang lagi ang makaka-receive nito. Gusto ko sila rin po makakita, sabi ko gano'n. Kaya, ito, related din po ito. Kay Lord lang tayo tumakbo. Papalapit kay Lord. Yun po. Yes, at yung kukunin ko yung mic may mic na nga pala ako. sorry. Yung verse na nandito kasi kay Kuya, nandito na verse ni Ate ay they will see the Son of Man coming on the clouds in the sky with power and great glory. Okay, so yun po yung kanyang verse na nandoon. Sige po, Kuya. Kuya, Boyet naman po ay white sand. Tapos yung white sand, alam mo marami yung wave, yung dinaanan ng tubig, tapos hindi siya flat, kundi may mga alon-alon, yung mga hibla-hibla. Okay, He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, and Everlasting Father, Prince of Peace. So I declare peace kay Kuya Boyet, peace of mind, peace of heart, and white, very pure, yung white sand, yung and sa dagat pa din. Kaya, hindi ko po ito nakita lahat na sabay sa gabay, pero lahat po ay water, connected sa water, and we just receive yung mag-flow talaga si Lord sa atin. Kung ano yung glass natin, papuno tayo hanggang mag-overflow tayo. Thank you, Lord. Yung ano ko lang po rito sa binigay sa akin ni Ate Len, ay gusto niya pang ipalawakin ang aking pagkakakilala kay Lord. Salamat sa pagkakataon ito na kahit paano nakapagsalita ako dito sa harap. Lord. Lord. Salamat po, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Sige, pag-pray po natin sila lahat. So, just declare blessing to them, declare good health to them, Lord. And gagamitin mo po sila mightily sa iyong ubasan, Lord. Yung kanilang kulay, let their light so shine, Father God. And itong light and water na to, Lord, isa ito sa mga una mong create in the beginning, Panginoon. Na nung may kadiliman ay let there be light, yung po naman sinabi, Father God. And just declare their light so shine sa lahat ng kanilang makatouch, mapupuntahan, and dalangin namin, Panginoon, kayo ang makapurihan sa lahat ng kanilang sasabihin at ang gagawin at maging iisipin. Just pray. Amen. Amen. Thank you po. Hindi ko rin alam na meron akong yellow sa diba? So, ayun po. Overwhelmed lang din po ako kasi yung pagkakataon na ganito ay hindi ko siya talaga nararanasan din na to speak and prophesy and to share yung mga particular persons na yan, pero yung gusto ko yung nararanasan ko ay maranasan din po ninyo. Okay, so Lord, sa pagpatuloy po namin, Panginoon, na yung mensahe, kayo ang mangusap, kayo ang makita, kayo ang marinig, Lord God. Hindi lang namin na naririnig sa aming tenga, hindi ito ay pumapasok sa aming brain cells, sa aming heart, as we have emotions, and Lord God, we just surrender to you everything. In Jesus' name, amen, amen. Okay? So, po ay hindi pa po yun na sermon.
Nag-move na po ba siya? Ah. Yun. Okay, yung mga bata, meron din silang activity doon sa likod. Pero natatandaan niyo po ba itong part ng message ko last year? Okay? Na nag-survey, itong graph na to ay yung survey ng Christian mothers. Ang favorite nila ay mga 3% ang favorite nila ay small group, joining the small group, and being together. Yan. Sa children's ministry, no, survey po sila ay 21%. Okay? Bakit po pinapakita ko ulit sa inyo to? Ito ay naging part na ng let's say 1 year ago. November din po ako nung nag-Children's Month message. So, kung naalala niyo po ito, meron ako sa inyong pinasagutan. And yung na-receive niyo po ngayon, yung iba may pangalan na. Kasi ibig sabihin, present po kayo noong time na yon. Yung iba naman ay blanco pa. Pero I encourage you na lahat ay merong hawak ngayon. Okay? May pangalan nyo man or blanco. Sige po, wagay-wagay-wagay. Sino po ang meron? Meron. Yan. Sino yung wala pa? Tingin kayo kay ate. Sino ba yung nagdi-distribute ng blanco? Yung wala pa ay tingin kayo kala sino yung binigyan ko kanina? Sila Ate Helen din yata, sila Ate Grace. Yung wala pa na blanco, ibig sabihin nun ay wala kayo last year, kaya sabay-sabay tayo magkakaroon ng ganito. Okay? So, yan, bakit ko pinakita po itong yung survey na to? Dahil alam natin kahit na kalakihan, congratulate natin mga kalalakihan, kahit 2, 3 na nagkapipon ay nagtutuloy ang kanilang KKK. Diba? So, sa mga kababaihan, talagang hindi natin maiaalis na pag nagkita-kita, talagang pwedeng unli yan. Unli kwentuhan, unli sharing, ganyan. Pero, nagkaroon na po ba tayo na pagkataon na i-assess din yung paano naman yung mga kids? Kailan natin sila i-gather as a small group? Bukod sa ating Sunday school. So yung children's ministry natin, ang involved na mothers ay 21% na. Okay. Itong buwan na to, bukod sa Children's Month, ay National Reading Month din. So, in-encourage namin din ang mga Sunday school, although ang Bible ay nasa mga apps na we encourage them to use praise. Praise, praise. Praise, praise. Praise, praise. We encourage them to use yung talagang physical Bible. Okay, we encourage them to read dahil alam natin na pag nagbabasa ang mga bata, mas lalo na re-retain sa kanila. Lalo na pag pinapamemorize natin yung verse sa kanila. Okay? So, pag natanong kayo ng survey ng Barna Research, ito nga yun, based sa Barna Research yan, international research siya. Kung sa isang buwan, okay, sa isang buwan, ano kaya yung buwan na bibigay mo na 1 hour, ano kalagay dito? Once a month. Pero last year, once a month. Diba? Kung sa isang buwan, ano ang iyong maiko-commit na kaya mong bigyan ng 1 hour once a month. Pero, base dun sa survey natin last year, yung mga sumagot nito, sabi ko, teka, para baka nabibigla sila. Yung once a month, hindi namin na-implement. Pero meron po nag-commit na once a month na nagtutulong sa Sunday school, nag-a-assist sa pag-merienda, ganyan po. Nag-picture. Pero paano kung sa buong taon, ano kaya yung mabibigay mo na 1 hour twice a year? Okay? So, magiging twice a year na lang para maisa katuparan natin na ang involvement natin sa kids ministry at least solid na 1 hour twice a year. Okay? Yan ba ay meron kang
pag-assist sa Sunday school na 1 oras, mag-assist sa kanilang practice, at least 1 oras, twice a year. So, kung mahirapan kayo, anong buwan kaya ako pwede mag-volunteer? Kung nahihirapan po kayo mag-isip doon, isipin niyo po yung birthday nyo, yung birth month nyo. Okay? So, sa likod, since may sulat niya yan sa harap, sa likod, by force no? Sulat niyo yung birth month nyo. Eh, papanalangin natin to. So, binibigyan ko lang po kayo ng mga idea paano po mag-i-involve sa kids ministry, sa children's ministry natin. Kung ano yung birth month nyo, sulat niyo po doon. So, paano yung another month? Kasi twice a year eh. Ano yung another hour? So, magbilang kayo ng 6 months after ng birth month nyo. Okay, so yung pagitan nun, twice a year na yon. So, ang birth month mo ay January, so after 6 months, o di July, so yun yung pwede mo ilagay sa likod. Tapos, from doon natin ipapanalangin anong week ang pwede nating ibigay na 1 hour involvement natin sa mga bata. May it be sa Sunday school, yun nga sabi ko sa practice, or ibang event. Okay? So yan ba, pag-take lang sa kanila picture, bakit importante sa akin yung yung mga documentation, pictures? Alam niyo po ba yung itsura natin 20 years ago? Ang mga kapagsabi lang nun ng description nun, pwedeng i-describe siya verbally, pero makakapag-describe lang talaga nun is the picture. 20 years ago, ano yung waistline ko kaya? Less than 10 inches or 8 inches. Pero makakapag-describe po nun in picture. And we want to capture every moment sa mga bata through pictures or yung mga short video. Ngayon nga, lahat na may camera na eh. Okay? So, maganda po na na maging part kayo ng documentation ng atin. Ano yung mga stolen shots ng mga bata, yung mga significant moments nila. Yan. So, kaya natin in-involve kayo sa mga activities, and pag may na-topic ako na, pakipicturean sila, pakikunan, kahit stolen shot. Yan. Tapos, i-send sa mga GC. So, ano pa yung pwede nating ibigay? 1 hour, twice a month. Since November ay reading month, mapaalalahanan tayo na ito rin ay pwede mag-guide sa kids sa kanilang pagbabasa. Alam po ba natin na hindi lahat ng ating mga estudyante, hindi lang sa mga nasa Sunday school, even yung mga ibang mga estudyante na grade 3 na, grade 4, hindi pa makabasa ng diretsyo, Tagalog man or English. And yung comprehension o paano nila naintindihan yung kanilang binasa, high school na, nabasa lang, pero yung comprehension, hindi ganon ka, sabihin natin, yung rate nga ay hindi dun sa inaasahan. Okay, so makakatulong tayo sa kanila sa pagbabasa. Pag-practice lang. Yung iba gustong matutong mag-English, mag-uusap na in English. Kasi, alam niyo si Sirin, pag yan nagsalita na, nakasiguradong English speaking yan kasi exposed na siya sa, yung mga natututunan ngayon, marunong mag-English sa mga bata dahil sa mga media na. Andiyan na YouTube, dati TV lang eh. Ngayon, andiyan na yung mga social media kung saan naririnig na nila, kaya nagiging natural na sa kanila yung pagsasalita. Okay? So, ano pa? Yun nga, pag-attend na small group fellowship, hindi lang small group ng mga kababayan, kundi try nyo po umattend na small group ng mga kids. So, yan din, ipag-pray nyo po. Kung mamaya ay meron na kayong sagot dyan, sige po, ibigay nyo po yan sa amin ni Pastor J. Kami lang po ang makakabasa niyan. Okay? At ipag-pray din po namin kayo. So, importante po na ganito dahil yung communication natin, kasi during the sermon, hindi ka naman mapapataas. Sino dito? Yan, gano'n, di ba? So, sa pamagitan ng mga nakasulat na yan, diyan po namin malalaman ano yung inyong nasa isip.
Okay? Ano yung magiging response nyo? Kung talagang wala po kayong may sulat dyan, okay lang po yan. Basta lagyan nyo lang ng pangalan at isasama pa rin namin. Isasama namin lagi kayo sa prayer na yung involvement natin sa mga kids ay hindi maputol. Okay? Yung sermon last week ni Pastor Jay ay compassion in action. Okay? Sino nakakatanda ng 3 points? Ay, tingnan sa nose, tingnan sa nose. Diba? Kaya importante nagno-note taking kasi meron ka mabubuklat. Diba? Pagdating na recitation, kayo yung mga bata, huwag po kayong magalit sa teacher nyo kung pinagsusulat kayo. Ang take down notes na nga ngayon, pinipicture na lang yung screen. Ganyan, kasi may purpose yun. O, ayan, may coding ko na tayo. Diba? Ito yung message ni Pastor last week, diba? Paano yung compassion in action. Be ready to minister kung kailangan. Yung willingness, very intentional tayo dapat. And release, revival, and restoration to a situation. Okay? So ito, ready, willingness, at saka yung release. Mga action words po ito eh. Pero dagdagan natin na paano natin ito isasamuhay, connecting naman sa mga kids. So, sa Hebrew, yung Hebrew word for compassion is rakum. Okay? Which can also be used as a noun, rakamim. Yan po yung pati pag-pronounce niya, sabi ko, how to pronounce, kaya maganda may mga Google, how to pronounce itong word na to. So, papakinggan ko din siya. Ganun. Ito pala siya pronounce. Ito pala yung tama niyang pronunciation. It is related to the Hebrew word for womb. At yung womb ay rechem. Okay? So, nakita niyo yung mga words na yan. Actually, ang hirap i-memorize. So, okay lang po yan. Ano yan? Ano lang tayo, mako-connect natin yung mga words na yan sa ating pag-aaral. So, the word rakum conveys intense emotion and can be translated as deeply moved. Di ba pag may compassion, you are deeply moved. Meron kang naramdaman na, ay, may compassion. Meron ba nakaramdam ng compassion na after nun walang ginawa? Di ba yung mga example ni Pastor Daniel nung si Jesus have compassion. So meron siyang ginawa after nun. Nakaramdam siya ng compassion. Deeply moved. Okay? The Torah explains the meaning of Rakamim. Yung Torah po is the first 5 books of Hebrew Bible, also known as the Pentateuch. Torah is in Hebrew word meaning law or teaching. Okay? Pag nakarinig kayo ng Torah, ayan yun. At ito, ini-explain ko yung Rakamim through the root word Rekem, yung nakita natin kanina, which means womb. Connection nito. Meron mga Bible verses from the Torah, yan from Genesis, Exodus, Deuteronomy, dun sa 5 books. Mababasa nyo yung mga sinasabi natin na mga Bible verses, yung first 5 books. Yan yung Torah. The Torah explains the meaning through the root word, sabi natin, which means womb. The Torah teaches that compassion is the way. Sahin niyo po ito, sabay-sabay natin basahin. The Torah teaches that compassion is the way a mother feels about the child she carries. Hindi pa ako nanganak, hindi ko alam kung ano, feeling ng womb. Pero dito naramdaman ko na, imagine ko, ako ay dala-dala ng nanay ko ng 9 na buwan. Mother feels about child she carries. So ramdam na ramdam nito yung mga nabuntis, yung mga nagkaroon ng anak, carried for 9 months. Compassion is the way a mother feels about the child she carries. Diba? Kaya nga buong ingat. Sabi nga kung ano yung nararamdaman ng nanay, mararamdaman yung ng bata. Kaya pag binatrip nyo yung nanay, di ba? Ano kayang itsura ng
Araw-arawin mong bad tripin yung nanay, di ba? Araw-arawin mong bungangaan, araw-arawin mong awayin at saktan. Di ba? So ano kaya yung malalaman? So yung sinasabi natin na based sa research, yung first 1,000 days, kasama yon yung 9 months sa womb. Kasama yun. Okay? Kaya one of the ways to practice compassion in action is to be kind to children. Hindi dahil Children's Month, kundi ito yun eh. Iningatan nga ng mga nanay yan sa womb nila. Buong ingat. Hanggat maaari ay hindi sila iinom o hindi sila kakain na makakasama. Hindi sila gagawa ng mga actions na magbubukat ng bigat, hindi sila gagawa ng mga gestures na makakasama sa bata. So from womb, sabi nga natin, from womb to tomb, kahit lumaki na yung mga children na yan, maging adult na sila, be kind. Sige, sabi mo sa katabi mo, kahit na naging bata ka, sabi mo, naging bata ka noon, kind ba ang mga taong nakapaligid sa'yo? Sige, tanong mo. Kind ba? Huwag mo na tanong kung sino yun. Basta kind ba sila? Kasi kung hindi nakaramdam ng kindness ang batang yan, dala-dala niya yan hanggang adulthood. Kaya kung hindi pa natin ginagawa to be kind sa mga bata, it's one way of acting sa mga sermons ni Pastor. We have 52 sermons in a year. Kung ilang taon na tayo nakakapakinig ng sermon, sabi mo na 10 years. 52 times 10, 520. Hindi lang 10 years, 20 years na tayo nakakarinig ng sermon. 1,040. Hindi lang 20 years. Plus 520 pa. So imagine nyo kung ilan ng paalala of kindness and love ang naririnig natin. Pero paano natin ito isinasabuhay? Doon po nagkakatalong. So be kind to children and hanggang maging adult sila. Sa mga nakakausap namin ni Pastor Jay, sa mga schools, sa mga napapa-counsel, laging natitrace ang kanilang wounding na nagmamanifest ng adult, laging matitrace yung childhood experience nila. May trauma ba dyan? May abuse ba dyan? Yung abuse po, hindi lang po yung physical May verbal abuse, may psychological abuse. So be kind to children. Sabi nga, yung Ephesians 4, pagbabasahin niyo yung Ephesians 4 na chapter, ayan yung mga titles per passage. Pag sinabi natin passage, di ba? May title, tapos yung mga verses, gano'n. Yung isang passage yun. So sa Ephesians 4, dalawang passage. Okay? Sa loob ng title na yan, yung Unity in the Body of Christ, o pagkakaisa dahil kay Kristo, isang passage yan. Tapos another passage, yung Living as Children of Light, bagong buhay kay Christ. Sa Pinoy version yun, yung mga Tagalog na title niyan. So yun yung passage. Kung pag binasa nyo yung isang chapter na yan, yan po yung tema niya. And ito yung nag-caught na attention ko na Lord, meron akong verse nung Friday Gumagawa na ako nung ina-type ko na po ito. Message ito nung Friday. Nasa Isaiah yung Isaiah 54. Tapos kanina, nung kagabi, sabi ko, hindi yun yung pinapasa ni Lord. Pero itong Ephesians 4:2. It says, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another as God in Christ forgave you. Sabi niya sa New King James Version. And sa NIV, ganito yung pagkakasalin. Be kind, andito naman ang kind. Nagkaiba lang dun sa tender-hearted, dito compassionate ang ginamit. Be kind and compassionate, pero yung one another pa rin. Forgiving each other just as in Christ, God forgave you.
Okay? Meron dyan, be kind, mga action yan eh. Compassionate, forgive, forgiving, di ba? Mga action words siya. Mapapansin natin doon sa dalawang verse, kahit magkaibang salin yon, yung King James Version and sa NIV, kasama po yung sa one another ang mga bata. Hindi lang siya for adults. One another, isa't isa. At sabi sa Pinoy version na Ephesians 4:32. Pag sinabi instead, ibig sabihin may sinabi na siya before, itong verse na to, maging mabait kayo, maawain, di ba underline? Ako dala po nag-underline niya, wala naka-underline niya sa Bible. Patawarin nyo ang isa't isa, gaya ng pagpapatawa sa inyo ng Diyos dahil kay Christ. Yung pong isa't isa dyan, kasama po ang mga bata. Maniwala kayo sa hindi. Pag sinabing everyone, hindi lang po yun adult. Nung napakain si Jesus ng 5,000 na multitudes, adult and mga bata po yun. Okay? Pag nag-preach siya, hindi lang mga adults doon, sinasama nila may mga bata din. So yung kasama po dyan, yung isa't isa. So sa Children's Month na to, lagi akong na-remind na yung mga tema ay balik malaki. Kaya sabi natin, ang haba naman niya atin din, break the prevalence and the violence, protecting children, creating a safe Philippines. So bago magkakaroon ng safe Philippines, kailangan safe muna sila kung nasan yung circle na nag-i-influensya sa kanila. Okay, Children's Month celebration promotes protecting rights of children. Ito, papasadahan ko lang. Alam niyo po ba ang mga karapatan ng isang bata? Sino nakabasa na nun? Okay? Ang mga teacher, ang mga profesor, di ba? Yung mga profesor, ang mga nakakabasa na nun. Pero, isa-set ko sa GC natin lahat para malaman nyo ano yung mga rights ng mga bata. Pero, ito kasing nag-emphasize na Children's Month ay dito sa Pilipinas ay batas na siya, Republic Act 10661. 10661. Okay? So, itong National Children's Month, kahit once a year nyo lang siyang alalahanin na, ay, sige nga, ma-review ko nga kung ano yung mga rights ng mga children. Sabi ng United Nations Convention on Rights of Children, ang dami po niyan, hindi nyo yung mababa. Andiyan pala. Hindi nyo yung mababasa, masyado maliliit. Pero nandyan yung mga, pag sinabi bata, yan na yung 17 years old and below. Kaya nga, under PEDYA, 17 years old, PEDYA pa ang doktor niyan. Pag 18 years old, adult na yan. Okay? Kaya ang karapatan nila ay sa health, sa food, ganyan. And may karapatan sila lahat, may pangalan. Okay? So, lahat yan, kung babasahin natin, yung iba, nakalagay, ayan, 18, iba, 13, andyan yung right to be protected, right sa magkaroon ng edukasyon, andyan lahat yan na ano yung mga karapatan ng mga bata. So, kailangan natin, tayo nga, gusto natin, malaman natin yung human rights natin human din po yung mga yan. Pero may specific silang rights. May tinatawag na children's right. Okay, international yan. And ang UNICEF, nung pang 1924, mayroon na bang buhay dito 1924? Wala pa. Okay? Then after the gera, noong 1946, na-develop or na-create itong UNICEF. Sino nakakaalam ng meaning na UNICEF? Sino inabutan na ng flyers na UNICEF? Sino iniiwasan ng UNICEF sa mga mall? Huwag niyo po sila iwasan kasi hindi naman po sila hindi networking marketing yan. Yan po ay isang arm ng United Nations. International po yan na organisasyon. Official po yan. Yung mga naka-ID ng UNICEF, huwag niyo po silang iwasan. Yung binibigay nilang flyers sa mall, kunin niyo po, basahin niyo. Kasi ang UNICEF, meaning United Nations, ngayon pinaisip na lang siya, United Nations Children's Fund. Pero originally kaya siya naging UNICEF, United Nations International Children's Emergency Fund. Talagang yan yung arm na nagkakalap ng mga pondo para
for emergency purposes magamit, lalo na after the war, World War II. Created yan ng UN General Assembly noong 1946. May buhay na ba dito noong 1946? Ay, hindi ko na itatanong. Ang nanay ko ay 1944 siya pinanganak. Di ba? To provide emergency food and health care to children and mothers in countries that had been devastated by World War II. So official po yan. Hindi po yan, hindi kayo mabubudol po niya. Pag meron kayong UNICEF, kayo na po, pag meron kayo nakitang booth, kayo na po ang lumapit sa UNICEF booth. Okay? Hindi po nila kayo i-recruit. Hindi po yung MLM, hindi yan binary, hindi po yan ganon. Ang UNICEF ay talaga nagkakalap at official po yan. At ang office sa Philippines ay ang una na UNICEF office sa Asia. Kaya matagal na po talaga siya. Okay? So, may nabago ba sa mindset natin tungkol sa UNICEF? Diba? So, let's be part. Kahit magbigay ka lang dyan ng piso, they would appreciate that. Kasi, imagine mo kung 100 million tayo. Sabi mo na lang, ang nakakapagbigay ng piso is 50 million na Pilipino. Pinakalap silang 50 million sa Pilipinas sa araw na yun para sa emergency fund. Wala ng World War II, wala ng gera, pero ang daming calamities, ang daming mga abuses, ang daming nilang pagpupondohan. And ang struggle ngayon ng mga kabataan, ng mga bata, hindi na World War II, pero yung gera nila sa school, yung gera nila sa mga kaklase, yung battlefield nila sa family. Ito na yung kanilang mga area kung saan kailangan sila safe and protected. So, yung purpose niyan is to protect the rights of every children. Kaya ako sa inyo, binigyan kayo ng overview ng rights ng mga children. Kasi, yun i-connect natin yung paano ba magiging kind sa isang bata. Paano natin ma-apply yung compassion na naririnig natin sa sermon. Pag alam natin, meron pa pala mga gantong organizations, kung hindi natin kaya maging compassionate directly, meron mga instruments, may mga areas na kung saan pwede tayong tumulong. Para rin tayong missionary niya, kung hindi tayo makapag-send hindi tayo maging missionary, we can be senders ng mga missionaries through our mission funds na ginagawa natin sa church. Okay? So, UNICEF for every child, karapatan din nila yung ma-extend that. Ito sinabi na ni Dr. Wayne Dyer. If you have the choice between being right and being kind, what would you choose? Sa loob ng bahay, lahat yan may karapatan. Karapatan ko matulog, huwag kang maingay. Karapatan ko magsuot ng damit na malinis. Pakilaban naman po ito. Buti nga kung may paki, di ba? Karapatan kong kumain. Bakit walang pagkain sa mesa? Lahat yan may karapatan. Pero paano natin i-communicate yan? Pwede namang maging kind sa pagsasabi, di ba? Minsan may na-post ako sa, ano ko ba ito pinento? May pinost ako sa message sa GC namin pamilya. Naalala ko nung kumakain. Kanino ko ba nakwento to? May nakwentuhan na ako nito eh. Nung kumakain kami ng Pastor J, parang ang type kong ulamin, yung saging, tapos kanin, pinitsuran kong ganon. Tapos pinento sa GC namin. Tapos sabi ko, naalala niyo ba to? Kasi ito yung mga kapatid ko, at saka yung tita ko na parang ate namin. Naalala niyo ba to? Noong araw ay ang ulam natin, saging. Tapos pagod yung gusto ko kapatid, ang bilis. Ate Len, ikaw lang po nag-uulam ng saging kasi ayaw mo kumain ng gulay. Ay, ganun ba? Kaya pala nag-uulam ako ng mangga, hinog ng mangga, ng saging kasi pala
Pag ayaw ko kumain ng gulay, yung mga prutas na available, yun yung inuulam ko. Hindi pala nila yung naranasan. Ha? Kape, kasi inuulam din yung kape na mainit. Pero, yung being kind to children, kung meron tayong ipaglalaban, ay paglaban natin na maging mabuti at mabait sa kanila. Hindi yung, ito tama ako eh. Pero paano natin siya i-communicate lovingly and with kindness? If you have the choice, kung may choice kayo between being right and being kind, let's practice being kind. Okay? Be kind, and kasi iutos to ni Lord ni Jesus eh. Hindi naman to sinabi lang ng mga quotations eh. Ito sabihin natin, Ate Len, sabi lang ng tao yan eh, quotation lang yan eh. Eh paano kung sabi ni Lord, sabi ni Jesus, na be kind? May choice pa dyan, be kind and right din eh. Sabi niya, be kind. Nasa 9 fruits of the Holy Spirit yan, di ba? Fruit pala. Kasi isang fruit lang yun, tapos dami siyang content. Yung kindness. Be kind and compassionate to one another. Forgiving each other just as in Christ God forgave. So balik tayo dun sa yung womb, yung rakamin. Yung womb. Kasi nga, yung kindness ay nag-uumpisa sa sinapupunan. Kung paano nakakaramdam yung nanay ng pagmamalasakit at pag-iingat, pagmamahal. Bakit nung lumabas na? Eh, pasaway na Adeline eh. Hindi kain pa rin. Bakit? Eh, Adeline, paulit-ulit na ako eh. Eh, di ba nga tayo din nakaka-receive ng message, paulit-ulit na, pero bakit hindi pa rin nagsisink in sa atin? Hindi ko po inaalis na kasama ako doon kasi kung ako ay nakakilala kay Jesus, tinanggap ko siya na 15 years old ako, na-reborn again ako ng 2005 kasi between 15 years old ko at ilan yun? 35 years old ako. Meron ako mga pagkakamali, may mga decision na akong mali doon. Okay? Kung hindi naging kind ang nanay ko, alam ko pinapag-pray niya kami. Hindi perfect yung family. Pero alam ko, nananalangin ng nanay ko na hindi yung maging mabait yung mga anak ko. Alam niyo yung panalangin niya kasi may diary siya yan. Sinabi niya. Hindi siya na sinulatan niya kami lang, lalo na nung nagkasakit siya, sinulatan niya kami lang. Panalangin niya, hindi maging mabait, hindi lang maging mabait yung mga anak, kundi siya muna, paano siya magiging mabuting ina, paano siya magiging mabait. Kasi kung ano, prayer ng mga nanay, Lord, babaitin mo to, paano kung hindi bumait? Eh, yung time ni Lord, din natin alam. Pero kung ipapanalangin ng Lord, ako muna po yung baguhin mo. Yung pagiging mabayat sa akin muna magmula. Dahil ako din mismo, galing din ako sa womb ng nanay ko, na nagmalasakit din sa akin. Lagi tayong babalik noon, nung bata tayo. So one of the ways to practice compassion in action is to be kind to children. And ngayong adult na tayo, let's be kind to ourselves then. Tayo po tayo lahat. Pagkakataon ito, it's between you and the Lord. Kasabi mo siya. Alam
natin marami ng pagkakataon na naglalaban natin yung ating mga karapatan. Karapatan, tama tayo. Kailangan sacrifice yung pagiging compassionate and hindi lang manifest yung kindness. Kaya tayo muna yung magpa-correct kay Lord. Kung paano rin tayo humihingi ng tawad kay Lord, ganun din naman na sabi nga sa verse, di ba, sa Ephesians 4:13, matatawarin tayo ni Lord. Paano tayo nagiging forgiving? So, let's ask the Lord for forgiveness. Na-abuse natin itong mga words na to, na kindness, passion, na hindi nag-lead into action. Kasi kung sa tingin natin, nagagawa ko naman pero ano yung bunga? Sabi natin, nagagawa natin. Let's look at the fruit ng ating words, ng ating actions. Ang fruit din ba niyan ay meron nagiging kind because of us? Because of us extending kindness and gentleness, nagiging tender-heartedness. Mga natin kung kahit tayo yung mga mama at lalaki, hawakan niyo yung tiyan niyo. Hawakan yung tiyan niyo. Yung mga nanay, yan, nandyan, area yan yung womb niyo. Yan, dito sa medyo puson part. Pero sa malaki yan. Lord, mag-create ng seed of kindness sa aming kaloob-looban. Dahil ng kindness, Lord, hindi kami ililigaw nito. Yung tender-heartedness, hindi kami mawawala nito from womb to tomb. Just declare, Father God, na itanim mo sa amin yung na-receive namin, papatawad, kamaitan mo. Lord, magbunga rin ito, Lord. Magbunga ito sa buhay namin at makita na ang fruit na to, Lord God, ay kayo ang nagdilig, kayo ang nagpabunga, kayo ang nagpayabong. There will come time, Lord God, that we will bloom where we will be planted. Sa aming family, sa aming community, sa aming church, we will just bloom, Lord God. Gesture of receiving, Lord, we receive, Lord. We receive your forgiveness, we receive, Lord God, your kindness, we receive, Lord, your love, to continue to fill us up more and more at pag umapaw na kami, tatagas itong kabutihan, compassion na to. Dahil ikaw, Panginoon, ang source ng kindness, ng love. God, ikaw mismo yung love na patuloy na nagbibigay sa amin